First time ko ulit. Hindi. Kasalanan to ni Pastor Jasser. Kasi siya po dapat ngayon eh. Sabi niya next week na lang daw siya. So, nagkataon. Dalawa tuloy yung topic ko. Relationship talk, business talk. Medyo nakakatorta to. Tapos nakakaba kasi matagal na akong di nagtutok eh. Tapos dalawa agad. So, ayan. Last week, pinag-usapan natin yung topic ni Pastor Nick. Si Pastor Nick, Pastor kayo ba last week? Kayo po. Right. So last week, ang pinag-usapan natin ay, saan ba yan? Yan. If you don't say it, don't expect them to feel it. And tonight, we're going to talk about, you say, I love you, but you don't honor. That's the problem. Tayo ay nasa Communication and Honor series. This is our series for this May. And this is our topic. You say, I love you, but you don't honor. That's the problem. So, medyo naninibago lang ako kasi ang huli kong talk ay December pa sa relationship talk, no? So, December, January, February, March, April, May. So, 5 months ako napahinga sa relationship talk. Hindi ko alam kung alam ko ba makipagrelasyon. Hindi, joke lang. So, sabi ng babae, oh, ba't ka nag-i-impake? Sabi niya sa asawa niya lalaki. Sabi ng lalaki, lalayas na ako. Lagi na lang akong mali dito sa bahay na to. Alis na ako. Sabi ng babae, diyan ka nagkakamali. Sabi ng lalaki, kita mo, mali na naman ako. Layas talaga. Anyway, sometimes, yung buhay pag-aasawa, hindi mo talaga maintindihan, di ba? Lalo na yung lalaki kami, hindi naman na talaga namin gusto tong nasa kalagayan na to eh. Actually, ang gusto lang namin, yung alam nyo na, yung bagay na, alam nyo na yun. May bata kasi, attorney, relationship talk to. Pero okay lang yan. Pipilitin kung maging maayos ang usapan kahit nandyan yung anak ni attorney. Basta alam nyo na yun kung ano yung gusto ng lalaki. Pero hindi talaga namin gusto mag-asawa. Bakit? Nung ikaw wala kang asawa, kahit saan ka mag-park, okay lang eh. Pero pag may asawa ka na, di ba? Pag nag-park ka, o ba't dito ka nag-park? Di ba? Nung binata ka, wala nagtatanong kahit saan ka mag-park. Diba? May problema ka talaga sa sarili mo. May problema ka sa pagpapark. Hindi. Wala akong problema dito sa pagpapark ko. Wala akong problema sa sarili ko. May problema ako sa asawa ko. Kasi nung wala akong asawa, wala akong problema sa pagpapark. Kahit saan magpark ako, kahit tabing yung parking ko, walang kine-question. Pero ngayon na nag-asawa na ako, problemado na ako. Pagpapark lang, problema na. Anyway, ha? Mas marunong. Ikaw na lang mag-drive. Hindi totoo, di ba? Kaya, ang kagandahan dito sa relationship talk, we talk about principles. Na kahit na napakagulo yung pag-aasawa, paalalay ni Paul, alam nyo ba yun? Pinaalalahan na tayo ni Paul na, sabi niya kung gusto ko lang, kaparehas nyo na lang ako eh. Si Paul kasi ay walang asawa. Pare-parehas na lang tayo walang asawa, pero dahil kayo ay hindi makapagpigil, sabi niya, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi yun yung exact word Pero parang ganun sinasabi ni Paul. Pinaalalahanan niya tayo yung pag-aasawa mahirap. Sabi niya yun. Hanapin nyo na lang para magbukas kayo ng Bible nyo. Pero sinabi niya talaga yun. Promise. Naisip ko lang ngayon eh. Pag hinanap ko, matatagalan tayo. Now, let's talk about this. You say, I love you, but you don't honor. That's the problem. Love without honor becomes disrespect. So this is the key truth. A man interprets respect as love, and a woman interprets love as security. But when honor is missing, love becomes painful. Okay. This is our foundation verse. Sabi diyan sa Ephesians 5:33. And this Ephesians 5 is one of our favorite verse patungkol sa pag-aasawa ha. Mula verse 22 hanggang 33. Ito yung pinakadulo. Sabi diyan, however, let each one of you love his wife as himself,
kapares daw ng sarili mo. Mahalin mo daw yung asawa mo gaya ng parang sarili mo. And let the wife see that she respects her husband. O her husband. At ito yung medyo mahirap sa babae. Kasi yung pagre-respeto ay pagpapasakop. Samahan tingin nyo Hindi. Hindi ko lang alam. Baka nagkamali ako So, this verse is powerful because si Paul, hindi niya sinabi, love each other lang. Sabi niya dito, naging specific siya. Sabi niya to the husband, love your wife. Tapos sa wife naman, respect your husband. So bakit hindi parehas? Kasi nung sinusulat to ni Paul, may gabay ng banal na spirito. Ibig sabihin, si God rin yung nagsasabi nito sa atin. Dahil si God yung nagsasabi na, lalaki, asawang lalaki, mahalin mo yung asawa mo. At ikaw namang babae, asawang babae, mahalin mo yung asawa mo. O irespeto mo yung asawa mong lalaki. Magkaiba, di ba? Kasi alam ng Diyos kung ano yung create niya. Hindi siya nagkamali. So, pag sinabi natin dapat yung babae ay magpasakop o rumispeto, tuldok, wala nang, sasabat. Di ba? Pag sinabi ng lalaking mahalin mo yung asawa mong babae, tuldok na yun. Mahalin mo. So, a woman needs love, care, yung love dyan, affection, protection, and family commitment. So that's what they need. Okay? When a husband genuinely loves his wife, he protects her, values her, sacrifices for her, cares for her needs, remains faithful, speak with kindness, gives time, attention, and security. All of those actions communicate na para bang sinasabi natin, my wife, you are important to me. Malinaw ba yung sinabi ko? Ulit. My wife, you are important to me. Okay? Parang yun yung ginagawa natin pag binigay natin lahat ng sinabi ko kanina. And that is honor. That is honor. That is honor. Okay? Sabi sa, I remember this verse from 1 Peter 3:7. Hindi ko nasama dyan kasi naalala ko lang habang nasa biyahe kanina. Sabi dyan, husbands, likewise dwell with them with understanding, giving honor to your wife, to the wife, as the weaker vessel. Mas mahinang fragile ba? Fragile. Emotional, parang ganyan. And as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. So isa to sa mga dahilan kung bakit yung panalangin nating mga lalaki ay hindi dinidinig ng Diyos, because we don't honor our wife as co-heir na parehas ng value natin. Iniisip natin na mahina sila, pero sa paraang dinidevalue natin sila na wala silang magagawa. Hindi. Yung sinasabi dito na mahina sila, na dapat alam mong emosyonal sila at hindi mo sila basta-basta sinasaktan. Aray ko. Kahit sa salita. Kahit sa actions. Yung pagdadabog. Ganun. Tawan-tawa yung mga babae din sinasabi ko. Palakpakan nyo yan. Babae, palakpak kayo. Hindi ko to itutuloy. So, sabi sa Ephesians 5:25-27, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with the water through the word, and to present her to himself as a radiant church. Kanino niya i-present? Sa sarili niya.
So the more na ikaw ay nagsasabi ng pangit sa asawa mo, ang taba mo, ang tamad mo naman, alam mo wala kang kwentang asawa eh. Alam mo, hindi, tagal-tagal ko na sinasabi, paulit-ulit ka dyan sa ginagawa mo, hindi ka talaga nakikinig sa akin, pa-daddy-daddy ka pa, pa-father-father ka pa, pa-papa-papa ka pa, pero wala ka namang, the more na sinasabihan mo siya ng pangit, tapos i-present mo siya sa sarili, present mo yung pangit na asawa sa sarili mo. The more na pinag-iisipan mo ng pangit yung asawa mo, i-present mo yung pangit na asawa na pinili mo at sinasabihan mong pangit siya sa sarili mo. Kaya pangit yung asawa mo. So kung yung asawa nyo pangit, isa lang ibig sabihin, pinapangit mo siya. Yun na lang yun. Expound mo na lang ba? Sa lahat ng aspeto. Ano ba? Exhausted na siya sa relationship nyo. Sawang-sawa na siya sa mga pinagsasabi mo. Lagi kang nakasigaw. Introduction pa lang to ha. Introduction. Wala pa tayo sa mga point eh. Di ba? Ituloy ko na. Alright. Baka kasi humaba to. Ito naman. Para sa mga babae naman to. A man needs respect. Period. Hello? Galit rin ako. No? Lalaki ako eh. Admiration, affirmation, and honor. When a wife respects her husband, she is valuing him, acknowledging his responsibility, protecting his dignity, refusing to shame or belittle him, especially in public or even in private. That is why respect becomes a form of honor. A husband may work, provide, lead, sacrifice, and struggle silently when his wife treats him with respect even during difficulty. He feels valued instead of discarded. Okay. Alam niyang valuable siya at hindi siya binabaliwala pag nire-respeto siya ng babae. Okay, sabi sa Ephesians 22:24, hindi ako nagsasabi niya na, Bible, ha? Huwag kayong magagalit sa akin. Ayoko tumingin, nakasimangot sila. Wives, submit yourselves to your husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. So ibig sabihin, si Christ tsaka si church, sino dapat masusunod? Si church o si Christ? Sino masusunod sa dalawa? Si Christ o si church? Si Christ. So sabi dito, submit to your husband as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church. So yung head ng church ay si Christ, kaya si Christ yung nasusunod. Ang head ng mga wife ay yung husband, kaya yung husband yung nasusunod. Kaya pwede naman pag-usapan yan. Yung mga maliliit na bagay, ang decision making, yung babae, pwede naman yun. Pag binigyan ng authority ng lalaki na magdesisyon yung babae sa maliliit na bagay, pero pag malalaking bagay, yung lalaki, pwedeng ganun, di ba? O, pwede man. Pag maliliit na bagay, halimbawa, saan titira, saan, di ba? Saan mag-aaral yung mga anak nyo, anong, di ba? Yung mga ganun. Saan ka magtatrabaho, ano negosyo itatayo nyo, mga maliliit na bagay, pwede yung babae nagdidesisyon. Pero pag malalaking bagay, halimbawa, kailan matigil yung gera, kailan magiging maayos yung Pilipinas, kailan magiging matatapos yung global warming, mga lalaki dapat nagde-decide dyan. Malalaking bagay yan eh. Matagal ko na yung joke. Hindi pa rin kayo tumatawa. Basta pag mga malalaki tayo nagde-decide, naintindihan niyo ba yon? Pag maliliit, halimbawa, magre-resign ka na ba? Mga maliliit lang yan eh. Titigil na ba natin yung negosyo? Mga maliliit lang yan. Pero pag usapang halimbawa, kailan magkakaroon ng tagtuyot sa buong mundo, kailan mauubos yung tubig sa Pacific Ocean, dapat tayong mga lalaki nagde-decide yan. O kaya kailan lilipat yung buong mundo papuntang Mars, o kaya tatanggalin na ba natin yung moon, lalaki dapat yung nagde-decide. Big things. Basta mga big things. Pag mga small, babae, pag decision ninyo. So, and here is the problem. Many people say, I love you, but their behavior say, I don't honor you. Okay? So,
That is why the relationship breaks, because love without honor becomes disrespect. So this is the introduction. Introduction pa lang to, guys. Many people say, I love you, but the tone is disrespectful. Love you. Diba? Love you nga eh. I love you na. Sabi mo, I love you. I love you nga eh. The words are insulting. The attitude is dishonoring. And the treatment is painful. So the question is, do you really love them? Or do you just say the words? Hindi to contradiction ng topic last week ni Pastor Nick. Last week, ang topic natin, if you don't say it, don't expect them to feel it. So kung may nararamdaman ka talagang tunay na pagmamahal, sabihin mo. Kasi pag hindi, yun yung point ni Pastor Nick last week. Hindi, wag ka mag-expect na mararamdaman nila yun. Hindi, ayoko mag-chat, ako by action ako, di ba? Ayoko magsabi ng I love you bago matulog. Hindi, papakita ko na lang. Hindi, wag ka mag-expect. Yun yung sinasabi ni Pastor Nick. Kaya dapat, vocal ka din. Say it. I love you baby, I love you asawa ko. Dapat, vocal tayo. Pero hindi to contradiction yung sinasabi ko. Ito, sinasabi mong I love you pero hindi totoo. Sinasabi mong I love you pero hindi mo siya nirerespeto. Wala kang honor. So hindi totoo yung love. Kaya pangit sabihin mo lang. Kaya nga, papasok yung action is louder than words. So, because love is not only what you feel, love is also how you treat your spouse. You cannot say, I love you while constantly destroying the dignity of the person you claim to love. Patuloy mong niyuyurakan yung pagkatao niya, pero you keep on telling her or him, I love you. Pero wala sa action. Love without honor is a noise. Ayan pala yung sinabi ko kanina. Okay? Love without honor is noise. Love without respect is manipulation. Love without value becomes abuse. So point number 1. Honor means you see value. Respect means what? To speak highly of, to hold in high regard, to value, to praise, to treat with dignity. Honor is not flattery words or flattery. No, hindi lang yan basta nagsasabi ka lang ng maganda pero hindi naman totoo. Bola tawag doon, ha? That's not honor. Honor is recognizing her or his value. Galing sa puso na you recognize your spouse na parehas kayong valuable. Seeing your husband or your wife as valuable means recognizing that he or she is a gift from God. Kailan mo ba naisip yan? Sinasabi mo lang siguro yan pagkatapos ng, alam mo na yun, sobrang jackpot talaga ako sa'yo. Bigay ka sa akin ng Diyos. Lalo na pag nagbigay ng flowers. Sound? Nawawala. Pag nagbigay ng flowers si husband, pag dinate ka ni husband, pag minasage ka ng asawa mong babae, tsaka mo lang sasabihin na gift ka talaga sa akin ni Lord. Pero sa ibang panahon, pag naiinis ka na, minumura mo pa nga eh. Oh, hindi mo minura yun sa sa salita. Pero minumura mo yun sa isipan. Thank you, sir. Di ba? Hindi mo nga minura. Pero sa isipan mo, gusto mo nang patayin. Sa isipan mo, ganito eh. Kung meron lang talaga ako pagkakataon, hindi ikaw yung asawa ko. Wala kang kwentang asawa. Why?
Kasi you don't have this honor. You don't recognize your spouse that they are valuable. They are special to God. From God. A gift. Pag wala nang pakinabang, wala ka na. Walang pakinabang, walang value, hanap ako ng iba. Nasa isipan ng mga lalaki, gano'n, no? Mas marami pang mas maganda sa'yo. Kung putakan mo ko, akala mo naman, napakaganda mo. Ang pangit-pangit mo kaya, tinis lang kita eh. Di ba? Yung mga babae naman, kung alam ko lang talagang ganyan ka, sobrang lakas mo lang ng bola. Wala ka naman talagang binatbat dun sa mga ex ko. Suntukan kayo ng ex, hindi ka mananalo eh. Hindi, sa isipan nyo lang naman yun, di ba? Hindi ko sinasabi niyo yun. Pero this is dishonoring. Maybe you don't say it. Yeah. Because honor is not flattery. Honor is recognizing value. They are special. They are valuable. Bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos and yet di mo pinapahalagahan. Sabi dito sa Romans 12:10, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Ito, iba pa nga eh. I-honor mo daw yung iba, higit sa sarili mo. Ano ba yung above? Mas mataas, di ba? O, hindi pala to same as you. More than you. Is that how you recognize your spouse? More than who you are? O yun lang yung pakiramdam mo pag okay siya? Grabe talaga, sobrang swerte ko talaga. Sa ibang araw, malas ko dito. So in marriage means you don't embarrass them. You don't destroy them with words. You don't compare them. You don't belittle them. You don't treat them like they are nothing. Because the moment you dishonor someone, you teach their heart that they are unsafe with you. Point number 2. Magaling lang ako magsalita dito kasi speaker ako eh ha. Huwag kayong mag-alala, pare-pares tayo dito. Nakaka-guilty. Kaya nga hindi ako tumitingin sa camera eh. Tsaka dyan sa magandang babae. Nahihiya ako. Ang tawag dito sa pool. Di ba? Tingnan mo, nakatingin sa akin dito. Pag di ka na-guilty dito, ibig sabihin, feeling mo sarili mo, perfect ka eh. Pag di ka tinamaan sa mga sinasabi ko, hiwalayan ka namin. Hindi, gusto ko medyo personal yung approach ko dito. Kailangan maintindihan ninyo na, oo nga no, I don't honor my wife. I don't honor my husband. Kasi yung pag-honor, more than yourself. Ano ibig sabihin nun? Mas iniisip mo siya kaysa sarili mo. Dying daily to eh. Parang kanina yun eh. So what's your purpose? To die for her. To die for him. To die from your ego, from your pride, from your own, ang tawag dito, kapakanan. Mas iisipin mo siya. Pag nagagalit na siya, hindi nababawasan yung value niya. Siya pa rin yun. Mas mahalaga kaysa sa'yo. Kaya kahit mayura ka na yung pagkatao mo, dapat mas mahalaga pa rin yung tingin mo sa kanya. Hindi yung kawawa naman ako. Galit siya, papatulan mo pa. Siya rin, gaganti na yun. Kasi feeling mo kawawa ka eh. O kaya laging may away. Kaya nga sabi ni Pastor Nick last week, yung pag-aaway, hindi yan normal. Huwag kayong maniwala. Yung mga nagtuturo na sabi, yung pag-aaway sa mag-aasawa, normal yan. Hindi yan normal. Walang sinasabi sa Bible na ganun. If ang pag-uusapan natin, biblical principle, walang pag-aaway na tinuturo sa mag-aasawa. Ang tinuturo sa Bible, respect, submit. Tinuturo sa Bible, love. Tinuturo sa Bible, honor. Tinuturo sa Bible, give your life for her.
Die for her. Submit. Walang tinuturong pag-aasawa dun. Kaya yung pag-aaway sa pag-aasawa, pag nangyayari yan sa inyo, abnormal kayo. Intindi, no? Nag-aaway din naman kami. Kaya mag-alala. Pero dahil nga natututunan namin to, nagpapakumbaba na lang kami. Naway na lang namin sarili namin. Tanga mo kasi, ba't pinili mo siya? Joke lang. So, ano sabi ko? Nasaan ako? A woman say, I love you. Ulit. A man does not interpret love. Point number 2. Napunta na ako sa point number 2. Napindot ko ba yan? Napindot ko. O, point number 2 na tayo. A man does not interpret love like woman. A woman may say, I love you. But if she constantly disrespects the man, criticizes the man, sorry, nasan ba ako? Criticizes the man, compares him, belittle him, and talks down to him, he may not feel love. Why? Because many men interpret respect as love. Most, all, pag kinompare mo yung asawa mong lalaki sa iba, sabi, buti pa si Boss K, gwapo. Ikaw, okay lang yan. Alam naman natin yung katotohanan, pero wag mo na sabihin yun. Hindi. What I mean is, lalo na to wag niyo sasabihin to. Pwedeng niyo sabihin. Hindi ka katulad ng tatay ko. Yung tatay ko sobrang bait sa nanay ko. Patay tayo dyan. Bumalik ka na sa tatay mo. Anak ka ng tatay mo ka. Kahit na meron, kasi tatay mo yun eh. Pinaka-the best na tao sa pakiramdam mo. Pero bakit mo pinagpalit yung tatay mo? Dapat hindi ka umalis ng bahay nyo para sumama sa asawa mo. Kung sasabihin mo lang naman, mas magaling pa yung tatay ko kaysa sa'yo. O ba't ka nga nandyan? Dapat di ka nag-asawa. Kasi the moment na nag-asawa ka, papalitan mo na yung tatay mo. Yung tatay mo na yung bago, yung asawa mo. So never ever compare your husband to your father. Are you with me? Girls, woman, wife? Never. Kahit sa tatay niyo pa, kahit sa kapatid niyo pa, kahit sa pastor niyo. Sabi kasi ni pastor, ganito eh. Di si pastor na lang asawahin mo. Anak na. Doon ka na kay pastor. Wag na ako. Hindi ko naman sinasabing pangit yung sinasabi ni pastor. Pero ang sabi ko nga, do not compare. Tama ka, pwede. Mas magaling talaga si pastor pagdating sa Bible, nag-aaral yun. Asawa mo, hindi. Ang binabasa niya tungkol sa, di ba? Tungkol sa business, tungkol sa ibang mga libro. Si pastor nag-aaral na ba? Kaya mas magaling talaga si pastor. Pero huwag mo na sasabihin, buti pa si pastor eh. Lagi nagdi-devotion. Ikaw, hindi ka nagdi-devotion. Buti pa si pastor, nagpipray eh. Ikaw, nagpipray ka ba? Sana makakita, sana maging katulad ka ni pastor. Lalong di magiging pastor yun, maniwala kayo. I hate pastors. Why? Lagi akong kinukumpare ng asawa ko sa mga yan. Because if you compare us, belittle us, lalo na sa public, we feel like, bakit kami? Dapat di mo na kami inasawa. Kung may mas magagaling pa pala kaysa sa amin. Kahit na alam naman natin yung totoo, na mas magaling iba kaysa sa akin, huwag mo na ipangalandakan. Lalo mo pa akong pinanghihina. Yun yung totoo. The more na sasabihin nyo sa asawa mo na mas magaling yung iba, the more na sinasabi mo sa kanyang wala siyang kwenta. You are devaluing him. Mas lalo mo siyang binabaon na hindi siya mag-excel sa buhay niya bilang asawa mo. So, when a woman respects her husband, he feels strengthened. Mas lalong nagiging malakas.
Ako si Superman pagkasama kita, pero pag nagdakdak ka na, sino ako? Kaya ano yung kantang yun kasi para kaming si Superman pag yung asawa naming babae kahit na hindi totoo pero parang kami yung pinakamagaling sa lahat. Sobrang galing mo talaga. Alam mo tinitingnan ko yung ibang lalaki. Parang naiinis ako sa kanila, hindi nila kayang talunin yung asawa ko sa ano. Ikaw ano sinasabi mo? Ang galing ni ano no? Ang galing ni um, LeBron sa basketball no? Alam ko. Alam ko. Basagin ko yung TV. Wag. You appreciate. Quiet na lang. I am telling you this because telling your husband, the king of your life, that there is someone na ina-admire nyo, nafe-feel niya na hindi siya yung hari ng buhay niyo. Because man interpret love. Respect. Respetuhin nyo kami. Sabi ng ibang lalaki dito, sayang, di ko dinali asawa ko dito. Now. Sabi dito, ulitin ko. Ephesians 5:33. Kayo naman, sa point number 3, papakita ko sa inyo. Sa point number 3, kayo naman, woman, huwag kayo mag-alala, babawi tayo. Basahin ko lang to. Sabi dyan, however, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. So, the wife must respect her husband. Hindi ako nagsabi niyan. Yung sa akin lang naman, inire-relate ko lang sa mga totoong nangyayari sa buhay. Pero, yun talaga yung respect eh. Respect is seeing your husband the most valuable, the most precious, the greatest husband, man in this earth. Pero lang kay Jesus Christ. Pangalawa siya. Wala nang ibang mas magaling. Kahit ban-ban siya sa pag-shoot sa basketball, mas magaling pa siya kay Lebron. Si Lebron, okay sana mag-basketball, ang itim lang, no? Ikaw, ang handsome mo. Pag nagba-basketball ka, kahit hindi pumapasok, napapasigaw ako. Ganun dapat. Okay yan. Send nyo yung link sa mga asawa nyo. May link kasi to YouTube. Pakinggan mo yan. Masaya yan, masaya. So, sana masaya rin yung mga nanonood sa online. This does not mean tolerate abuse. So, hindi naman yung respect ay, okay lang, sige, saktan mo lang ako, hindi naman ganun. Bugbugin mo lang ako. This does not mean be silent in sin. This means honor the role, the value, and the dignity of your man. Okay? Honor means showing respect. Your husband is the most important person. More important than pastor. I remember this story. Merong isang babae. Sabi niya, Pastor, medyo stress na ako dito sa aking asawa kasi every Sunday na lang, pinipigilan niya ako mag-church kasi yun na lang daw yung day off niya. Tapos wala daw akong time sa kanya. Maghapon daw ako dito sa church. Sabi ng pastor sa kanya, sige, ganito gawin mo. Next week, wag ka umattend. Samahan mo yung asawa mo. Pag niyaya ka niyang lumabas, punta kayo sa mall, manood kayo ng sine, punta ka. Pastor, oo, gawin mo lang sinasabi ko. After a month, bumalik yung babae. Kasama yung asawa. Pagkatapos ng church service, sabi nung babae, Pastor, yung asawa ko, kinulit ako, umattend daw kami dito sa church. Gusto daw po kayo makilala. Kinausap ng pastor yung lalaki. Alam mo, Pastor, mag-church na kami dito lagi. Sabi, Pastor, bakit?
Kasi wala pa akong nakitang pastor na nagsabing wag umattend yung asawa ko para samahan ako eh. So anong point ko? Anong point ko? Kung yung husband, yung babae, o yung lalaki ay hindi Christian, tapos sinusuway mo pa siya, lalong hindi magiging Christian yan. Your husband is more important than church service. Talaga ba? Parang contradiction yung sinasabi mo. Hindi. Your first ministry is not the church, the building, the service. No. Your first ministry is your family. If you cannot disciple them, you get the point? So, sabi ni Lord, submit. Hanggat hindi ka naman pinagtitinda ng drugs ng asawa mo, kung hindi ka naman inuutosang pumatay ng tao, sundin mo siya. Baka sa pagkakataon na yon, mas lalo siyang mapalapit kay Lord. Kasi dati yung asawa ko hindi sumusunod sa akin. Pero ngayon nagtataka ako, lahat ng sinasabi ko talaga. Sabi ko, wag magsuot ng ganito. Dati, nag-aaway pa kami, pero ngayon, sinusunod niya na. Sabi ko, pag ganitong araw, dapat magkasama kami. Wag na siya pumunta sa Bible study. Pero ngayon, sumusunod na siya. Magiging Christian yung lalaki. Kasi matataka siya eh. Ano nangyari sa asawa ko? You get the point? So, point number 3 tayo. May question ba doon? Baka kasi naguluhan kayo. Medyo ano kasi yun eh. Medyo contradiction sa turo ng iba. Hindi, mas importante mag-church ka. Hayaan mo yung asawa mo. Ipag-pray mo yan. Hindi naman pag-pray yung sinasabi dun sa Bible. Ang sabi sa Bible malinaw. Submit. Hindi naman submit yung lalaki. Hindi nga nagbabasa ng Bible yung magsasubmit ako. Hindi, hanggat hindi ka naman inuutusan gumawa ng masama. Submit. Wala kang magagawa, utos yun sa mga babae. Nakalagay ba doon? Babalik ko lang. Bumalik ka. Layo na ba nito? Basahin natin. Wives, submit yourselves to your perfect husbands. A good example. And in your standard as you do to the Lord. Wala eh. Ulitin ko Wives, submit yourselves to your own husbands. May ground. As you do to the Lord. Nagtanong ka ba kay Lord? Lord, ba't ako susunod? Ba't ako magsasubmit, Lord? Naintindihan ba to? So kahit na hindi ka submit si husband, you submit. I am just interpreting the verse Huwag kayo magagalit sa akin. Sabi ng mga lalaki, dapat lagi si boss kayo nagtotok dyan eh. Hindi, punta tayo dun sa babae. Para sa babae, kakampihan ko kayo this time. And this is for you. Mga lalaki, makinig kayo. Nakinig yung mga babae, sobrang seryoso nila. Hindi sila nagsasalita, nakasimangot sila, naka-tiger eye sila sa akin. Kaya, makinig din kayo. A woman does not need control. What? Akala ko ba magsasubmit sila sa amin? She needs secure love. Katulad ng sabi ko kanina, leadership is not manipulation. And you are the leader. Hindi ko na ililipat yan, dyan na lang tayo mag-usap. They need secure love. Sige na nga, lipat ko na lang. A woman needs to feel loved, protect, heard, and secure. But many men says, I love you, while being harsh, cold, selfish, controlling, or emotionally absent. That is not love. Ulitin ko You say, I love you, while being harsh.
while being harsh. Cold, selfish, controlling, or emotionally absent. You don't honor them, that they are a weaker vessel, that they are also, they are your co-heirs. Sabi dito sa Colossians 3:19. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Hindi ako nagsasabi niyan. Okay? So ano ibig sabihin nito? Yung mga babae, this is the truth. Di ba, sa illustration, sa Ephesians 5, they are the church and you are the Christ, the head. Though you are not perfect, pero the church, most likely, madalas nagkakamali. Hindi kami papayag dyan. Boss K, mas madalas nagkakamali yung lalaki. Hindi. Totoo. Lalaki talaga yung madalas nagkakamali. Kasi yung kasalanan nyo ay kasalanan namin. Kung ano yung ginagawa mo, reflection namin yun. So anong pwede natin apply dito? Kung ano yung ginagawa mo bilang babae, sa amin babalik. Kaming mga lalaki, lahat ng ginagawa nyong mali, hindi namin kayo dapat sisihin. Wala sabi mga lalaki, ganun ba yun? Oo nga. Medyo anuhin ko lang to, medyo personal. Gusto ko medyo personal eh. Basahin natin tong verse. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her, to make her holy. Ulit. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy. Walang kasalanan. He gave himself up for her to make her holy. Walang kasalanan. Kahit na siya yung mali, ikaw pa rin yung mali. Kahit na siya yung nakagawa ng kasalanan, akuin mo. Oo nga, hindi ko kasi nasabi sa'yo. Bawal pala yan. Ikaw pa din. Totoo. Hindi ako nagsasabi nito, ini-interpret ko lang yung nakasulat. Cleansing her by the washing with water through the word, nilinis, winalang sala. Si Jesus gumawa niyan. Hindi naman kami. Oo nga, pero tingnan mo. Husbands, love your wives just as Christ loved the church. Paano minahal ni Christ yung church? Gave himself up for her to make her holy, walang kasalanan. Nilinis niya. And to present her to himself. So paano daw natin mahalin yung babae? Kahit na nagkakasala sila, wala silang kasalanan. Respect. Honoring. Honor them as weaker vessel. Iko-connect lang natin eh. They are weaker vessel. They are weaker than men. Pero it doesn't mean that their value is lesser. Naintindihan ba to? Napakahirap nito. Ayoko sana tong sabihin eh. Pero totoo to. To present her to himself as a radiant church. Ano yung radiant? Nagniningning. Without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Ulitin natin.
Lalaki, laksan nyo nga. Anong basa dyan? Ulit nga. May kasalanan sila. Laksan mo nga. Ha? Hindi ko kayo pinag-aaway. Minsan lang ako nandito. 5 months to, inipon ko. Alright. Kaya this is a revelation for each and everyone. They are blameless. That's why don't blame them. And I'm so sorry, my wife. Because I always blame you. Say sorry. Come on. You say sorry. You say sorry na. You text. You chat. I'll give you 2 minutes. Sorry. Come on. Sino dito may asawa? Wala. Girlfriend, no? You treat them. Text them. Anyway, bala kayo. Sorry for always blaming you. And I'm so sorry. Sorry talaga. So again, sabi dyan, balik ko lang. A husband must understand your wife is not your property. Hindi sila property mo. Sila ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Okay? The Lord entrusted you. The wife that you have right now. She is your covenant partner. Real love does not cage, does not suffocate, does not manipulate. Real love protects, real love builds, real love creates safety. If your wife is shrinking, losing confidence, losing peace, and losing herself under your leadership, this is not Christ-like love. That is control, manipulation. Jesus never controls the church. Jesus Christ gave freedom to choose. Freedom if you want to follow Him or not. So don't manipulate them. Huwag kayo mag-alala. Kanina nga, inutos na submit eh. So, nasa kanila na yung pananagutan na nila kay Lord kung hindi sila magsasubmit sa inyo. Pero ang importante, don't control them. Sabi ni Boss K kanina lang, mag-submit ka eh. Okay. Point number 4. Dishonor can be, yan yung binasa natin kanina. Dishonor can be silent abuse. Not all damage is physical. Sabi dito, sometimes distraction happens through what? Silent treatment, sarcasm, constant criticism, public embarrassment, emotional manipulation, gaslighting. Mali na nga eh, di ba? Controlling decisions, withholding affection, and making someone question their worth. You can wound the body with hands, but you can wound the soul with words. Sabi sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So your words are either feeding the marriage or poisoning or killing it. Okay? So that's why yung last week, pwede nyo balikan yun, yung topic ni Pastor Nick. Kasi napaka-importante ng salita. Yan si Kristo, word. That's why it's important. We use it in the right way. Not to curse, but to bless. Okay? So point number 5, my last point. Matatapos na tayo. Huwag kayo mag-alala. Makakaalis na kayo. Pwede na kayo mag-away ulit. Honor must be mutual. So, hindi lang lalaki or hindi lang babae, dapat mutual. The husband must love
The wife must respect, but both must honor. A man should not demand respect while refusing to love. A woman should not demand love while refusing to respect. Marriage is not competition. Marriage is covenant. So, marriage is called covenant because it is not built merely in feelings, conveniency, or personal benefits. Huh? It is built on commitment, faithfulness, responsibility, and unity before God. Now, yung kontrata, may mga lawyer tayo dito eh. Yung kontrata, pag na-breach, pwede nang magkasuhan, pwede nang mag-alisan. I will stay as long as you meet my condition. And if not, kaya for me, the contract na pinipirmahan nyo, dapat hindi na yan kaya dapat wag divorce. Wag sa batas yung divorce. Kasi pag pumirma ka doon, dapat nga walang pirmahan na eh. Covenant eh. Sa Diyos na dapat eh. Hindi na sa bansa natin. Hindi naman author ng marriage yung bansa natin, si God. Dapat kay God yung covenant. Between you and your spouse and God. Tatlo kayo. Mayroong kasunduan na magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Kahit pumangit siya, tapos gumanda ka. O kaya ikaw yung pumangit, tapos pumogi siya. O kahit ano pang mangyari, hindi kayo maghihiwalay because this is covenant. So yung covenant says, I will remain faithful even when life becomes difficult. Even ikaw ay hindi na lovable, I will still love you and I'll stay. That is why marriage is different than romance. It is two people choosing to love, to honor, to protect, forgive, to give, and remain committed to one another through every season. So the question is not who is right. Sino ba tama? Yung babae o lalaki? As long as we understand the role, the husband and wife, as long as we understand the principles, as long as we understand the commands, love, respect, hindi na pag-uusapan kung sino yung tama. The question is, are we honoring God in how we treat each other? So, my illustration. Oh, ang ganda niya na. Sabi ko, any picture of car. So, sports car. Anong car yan? Toyota 86. Kung di ako nagkakama. Hindi. Supra. Hindi na pala uso. Yung Supra na pala, maliit eh. So, Supra, Toyota Supra. Yung Toyota Supra, yung car, kahit anong sasakyan pa yan, sasakyan nyo, does not need gasoline because deserve niya na yung gasoline. Hindi niya kailangan yung gasoline kasi deserve niya na magkaroon ng gasoline. Tama? Kailangan niya yung gasoline kasi hindi siya magpa-function kung walang gasoline. Yung plants, hindi niya kailangan yung soil kasi na-earn niya yung soil. Kailangan niya yung soil kasi hindi siya mabubuhay kung walang soil. In the same way, a man needs respect. Hindi niya wants. Sabi dyan, needs. Hindi wants. Needs. Yung respect ay needs ng lalaki. Hindi niya yan hinihingi at hindi niya yan hinihingi dahil gusto niya yan o hindi yan dapat ibigay sa kanya dahil gusto niya yan dahil kailangan niya yan. Respect. A man needs respect to function well in marriage. Ganon din sa babae. Woman needs love and security to flourish in marriage. Pag pinagdamot mo yan, you slowly shut them down. Wala silang kwenta. You cannot call them wife or husband. So, if you don't love your wife, don't call them wife. Because they cannot function. You don't call your husband husband if you don't respect him. Because
being husband is already dead without respect. Being wife without love, wala na. Don't call them wife. Don't call them husband. So this is the key truth. You understand me? So they need it because for them to function well sa marriage. They need love, yung mga babae, para mag-function sila ng maayos bilang babae sa pag-aasawa. Husband needs respect, submission, para mag-function ng maigi yung pagiging hari niya. Ganon din yung babae. Para mag-function sila ng tama. So pag hindi mo yan ibinigay, pinapatay mo sila. You understand me? Come on. Answer. You understand me? Tapos na ako. You understand me? Key truth. You can say, I love you, and still dishonor someone. You can say, I love you, and still destroy their confidence. You can say, I love you, and still make them feel unsafe. Because love without honor becomes disrespect. And disrespect, repeated long enough, becomes distraction. It kills them. Para siyang buhay pero patay na sa larangan ng pag-aasawa. Okay? So let's declare this. 1, 2, 3, go. I declare that my love will not be empty words. I will honor the person I claim to love. I will speak with respect. I will correct with humility. I will reject manipulation, harshness, and dishonor. My words will build, not break. My love will protect, not control. My relationship will reflect honor, safety, and God's design. In Jesus' name, amen. I hope you learned something. Thank you and God bless.